natin ngayon, pare, ang isa pang theory, ang tawag dito ay heredity. Okay, if ever that you will be asked kung tatanungin ka sa board exam, heredity, it is the transmission, pagpapasa ng ng traits from parents to offspring. Sa Tagalog ay pagpapasa ng katangian mula sa mga magulang papunta sa mga anak. Ang tawag dyan, pare, is none other than heredity. Ang lahat ng pinag-uusapan natin dito tungkol pare sa theory na heredity, lahat ng pag-uusapan natin, puro mga topic about heredity. Unang tanong, tol, pag sinabi ba natin heredity, namamana ba ang itsura ng tao? Yes or no? Yes, malaki ang chance kapag ang nanay at tatay mo maputi, yung anak maputi din. Kapag ang nanay at tatay mo matangkad, yung anak matangkad din. Kapag ang nanay at tatay mo kulot, di ba? Okay, ang anak magiging kulot din. Okay? Yan, madam, sino mas kamukha mo, ma'am? Mama mo o papa mo? Papa mo, tatay, mama mo, ikaw, madam. Mama, ikaw, madam. Papa mo. Sinong kamukha ng ninong niya dito? Meron ba dito? Doon ka magtataka, pag kamukha mo ninong mo, there's something wrong with you, di ba? Malaki ang chance tol na, okay, kapag ang palay naging bigas, may bumayong iba, di ba? Alam mo na, tol, na makinagabol. Pero ang tanong ngayon, pare, ang pagiging kriminal ba namamana? Okay, kasi ang itsura namamana, okay, ang tangkad namamana, ang kutis namamana, ang itsura ng mata namamana, lahat ng aking mga anak singkit. Okay, lahat ng mga anak ko tol, puro lahat silang mga singkitin. Okay? Pares kami mag-asawa, pares kami singkit. Kaya magtataka ako kapag meron akong anak na hindi singkit, ay talagang magkakaproblema. May tinding problema kapag hindi singkit yung aking mga junakis. Okay, tingnan mo yung mga anak ko tol ha. Okay, take a look at this. This is my children. Ayan, huwag nakita mo yung itsura ng puro lahat sila pare, singkitin. Ay, puro babae. Ay, pag nakita mo naman yung misis ko pare, okay, pag nakita mo yung asawa ko tol, singkit din. Kaya pag nakita mo kasi siyang grade 5. Pag nakita mo yung itsura. Kaya napagkakamalan ako brother na, napagkakamalan ako tong pedophile. Okay, wait lang medyo. Pero 32 na yan, Brad, matanda pa sa akin ng isang taon, di ba? 31 lang ako, 32 siya, di ba? Awa niya, pag nakuha, pag mayroon diyang isang bilugang mata, ay putya, di aking yan. No, nasa lisihan ako. Di ba? Makanagabuti, abati tayo mga sirat na. Pero ang tanong, yung pagiging kriminal ba pwedeng mamana mula sa mga magulang papunta sa mga anak? Ang sagot pare depende sa theory. Tinan mo, may isang theory pare ang tawag ay 1.6.1. Ito ang unang theory sa ilalim ng heredity. Ang tawag dito tol ay nature theory. Nature theory talks about IQ. Okay, IQ level is the determinant of our intelligence. Tama? Okay, ang ating pong IQ ay konektado sa ating intelligence. Tama yan, ako naniniwala ako dyan. Okay, tama rin yung sinasabi ng nature theory na ang tinatawag natin pare na IQ level is hereditary. Pag sinabing hereditary, ang talino daw ay namamana. Posible pala na kapag ang nanay at tatay mo matalino, yung anak matalino rin. Yes or no? Yes. Okay, totoo yan, Brad. Kagaya for example, siguro malaki pa sa salamat ko sa tatay ko. My father is a valedictorian from elementary to high school. Even though na hindi siya nag-college, walang pera ang pamilya. Pero matalino talaga si Papa pare. From elementary to high school, talagang iba yung utak ng tatay ko. Until now, pinapanood ng tatay ko, hindi kung ano-ano. Pinapanood ni Papa, documentaries, National Geographic, history, mga knowledge-based vlogs, di ba? Puro ganun, mga scientific. Yung tatay ko kasi ngayon pare, frustrated engineer kasi yung tatay ko. Kaya ngayon ang trabaho niya, mason. Alam mo yung mason? Siya po ay trabahador, di ba? Pero style setter, tubero, name it, all around. Okay? Ano ba? Nagkakabit ng bubong, gumagawa ng bahay. Parang mas magaling pa nga siya sa engineer kung titignan mo to, napaka madiskarte. Ang hindi ko matanggap, yung sinabi ng nature theory, na kapag mababa daw ang IQ level mo, mataas naman pare yung tinatawag nating chance of criminality. Chance of criminality. Ang sinasabi pare ko yun neto, okay, kapag daw mababa ang IQ, mataas naman ang chance ang ikaw ay maging kriminal. Okay, do you agree? Ako hindi. Hindi ako nag-a-agree dyan
Okay? Nag-agree ako sa unang dalawang sinabi. Pero sa pangatlong sinabi, parang sablay. Okay? Bakit ka mo kapatid? Ako naniniwala ako pare na matalino ka man, bobo ka man, may chance kang maging kriminal. Wala yan sa talino eh. Minsan pa nga kung sino ba may talino, sila pa yung nanlalamang ng kapwa. Yes or no? There are people na talagang binigyan ng Panginoon ng talino, ng galing, ng husay, but they're using their intelligence to take advantage of people. Some of them are politicians, di ba? Some of them are engineers, di ba? Engineer pa namin sa Bulacan, di ba? Utsang na sila Henry Alcantara, sila Bryce Hernandez, pati Yusek ng DPWH involved, pati si Mark Villar involved, pati si Cheese Escudero involved. May rin, nabalitaran nyo? Nancy Binay, mga matataas ang pinag-aralan yan, Brad. Cheese Escudero is a lawyer, di ba? Abogado yan. Okay. Bong Revilla. Sino ba mga na-involved? Sino ba madami? Arjo, di ba? Utsang na, di ba na-involve din pare si Arjo at tayo dito. Utsang ng buhay talaga. Na ang tawag dyan pare nature theory. Let's talk about 1.6.2. Okay? Ang pangalan pare ng teorya, ang pangalan ng author kapatid ay Richard Louis Dugdale. Louis Dugdale. Okay? Itong si Richard Louis Dugdale, mga sirat ma'am, he studied the family tree of Margaret alias Ada, apelido Duke. Okay? Margaret Ada Duke. O mas kilala nyo sa tawag na Ada Duke, considered to be as the mother of criminals. Okay? Ngayon, tatanungin ka ng board exam, bakit ba tinawag na mother of criminals si Ada Duke? Ano kaya rason? Ano kaya ang rason bakit tinawag na mother of criminal itong si Ada Duke? Ano bang meron sa kanya? Makinig kabuti ha. Itong si Ada Duke ay isang illegitimate daughter, okay, ng kanyang ama. Pag sinabing illegitimate daughter, anak siya sa pangangaliwa ng kanyang ama. Anak siya sa kabit ng kanyang ama. Kaya pare, siya po ay lumaking palaboy. Hindi siya tinanggap ng tunay na pamilya ng tatay eh. Kaya lumaki siya paring mahirap. Kaya itong pare ko si Ada Duke ay lumaking pauper. Pag sinabi nating pauper, okay, vagrant. Pag sinabing vagrant, beggar. Diba? Pulubi. Itong si Richard si Ada Duke. Pero syempre, kagaya lang rin pare ko ng ibang babae, si Ada Duke natutong magmahal. Kaya mula kay Ada Duke, siya po ay nabuntis. Pero marami ng krimen na gawa si Ada Duke. Pagnanakaw, panluloko ng kapwa, pagbebenta ng katawan. Si Ada Duke pare nagkaroon ng mga anak. Yung kanyang mga anak, nagkaroon din ng anak. Ang tawag doon sa Tagalog, apo. Di ba? Okay? Yan. Apo. Ang tawag doon ay grandchildren. Okay? Grandchildren. Tapos yung kanyang mga apo, nagkaroon din ng mga anak. Ang tawag ay great-grandchildren. Okay? Tapos pare, yung kanyang mga apo, nagkaroon din pare ko ng mga kaapo-apuhan. Okay? Nagkaroon siya ng great-grandchildren. Yan, hanggang sa dumami ng dumami. Kung titinan mo pare yung ating pinag-uusapan, yung ating pong itsura ng kanyang bloodline ay parang hagdang pababa. Okay? Para siyang hagdanan paring pababa. Yan. Okay? Kapag ang direction pare ng hagdanan ay pababa, ang tawag sa kanyang klase ng direction ay descend. Kapag ang pinag-uusapan natin pare ay lahi, ang tawag dyan, descendants. Have you ever heard it? Pag sinabing descendants, anak, apo, kaapu-apuhan, apo sa tuhod, apo sa talampakan. Yung tatay, nanay, lolo, lola, paataas yan eh. Ang tawag doon, ascendant. Okay? Ascendant, descendant. Pumasok sa eksena si Richard Dugdale. Okay? Nagpunta siya sa mga police station, nagpunta siya sa mga korte, nagpunta siya sa mga kulungan. At ang natuklasan niya, putang ina, 92% na mga naging anak ni Ada Duke, puro mga, pakibasa? Okay? Kaya tinawag pa rin si Ada Duke na mother of criminal. Ang naging tinatawag na conclusion ni Richard Dugdale, malaki ang tsansa na yung pagiging kriminal ni Ada Duke ay naipasa niya sa kanyang mga anak, apo at kaapu-apuhan. Kung ano ang puno, siyang bunga. Maliwanag, kung ano ang pinagmulan, yun din pare ang tinatawag na pagdudulutan. Di ba? Kung ayun yung pinanggalingan mo eh. Like mother, like son. Like mother, like daughter. Ang tawag dyan, Richard Louis Dugdale. Pero hindi lahat ng tao naniwala pare kay Richard Dugdale. Sabi nila, ako nagkataon lang yan.
Nagkataon lang yan na si Ada Juk may mga naging anak na kriminal. Pero mahirap kasing i-defend eh. Ang hirap i-defend ng 92%. Mahirap sabihin na coincidence, di ba? Okay? Kasi pag sinabi natin coincidence, siguro mga less than 50% dapat. Okay? Ibig sabihin pare, kung meron kang 10 apo, kung meron kang 10 anak, 9 doon kriminal. Kung meron ka kapatid, 10 apo, okay, 9 doon kriminal. Okay? Kaya kung meron kang 100 descendant, okay, meron kang 100 descendants, 92% o 92 doon, kriminal. Hello? Are you with me? Hindi mo masasabing coincidence eh. Malabo eh. Okay? Na, makinig ko buti. Kaya alam mo na kung ba't siya tinawag na mother of criminals. Kasi 72% sa kanyang mga naging anak at apo, puro kriminal. Let's talk about 1.6.3. Ang pangalan ng author ay si Henry Goddard. Okay, konting ingat Meron ding Henry Goddard, meron ding Goddard sa ballistics. Ang pangalan Calvin. Okay, Calvin Goddard. Konting ingat, pero this time Henry ang Goddard natin Henry Goddard, he studied the family tree of Martin Kalikak. Okay, he studied the family tree of Martin Kalikak. Okay, sir, anong meron? Anong meron kay Martin Kalikak? He studied the family tree of Martin Kalikak. Tinto mabuti. Itong si Martin Kalikak, pare, ay isang sundalong fuckboy. He is actually a womanizer. Womanizer. Alam niyo ng womanizer? Babaero. Ano ba sa Bisaya ang babaero? Babaero din, same lang. Babaero. Di ba? Mahilig sa EA. Mahilig sa alam mo na, sa chicks. Bawat lugar na ma-assignan nitong si Martin Kalikak, nag-iiwan siya ng bakas. Okay, bumibembang siya ng EA. Ngayon, ang salitang Kalikak, by the way, hindi niya tunay na apelido. The word Kalikak came from the word Kalios. Ang ibig sabihin ay beauty. And the word Kakos. Ang ibig sabihin naman pare ay bad. Okay, yan. Kalios, Kakos. Kayos, Kakos. Bakit kamo kapatid? Ito kasing si Martin Kalikak, okay, makinig kabuti itong si Martin Kalikak tol ay may 2 naging asawa, sabay. 2-timer tong gagong to di ba? Maliwanag, sobrang 2-timer na itong si Raulong to. Okay? Now, makinig kabuti, listen. Itong si Martin Kalikak, meron siyang 2 asawa. Si wife A, tsaka sino pa? Si wife B. Okay? Si wife A, ang tatawagin natin paring kakos. Siya pare ko yung isang babaeng napakaganda. Okay? Sobrang worthy na wife. Okay? Lahat ng hinahanap mo sa isang A, nasa kanya na. Okay? Yes. Matalino? Check. Maganda? Check. Sexy? Check. Masarap magmahal? Check. Ang laki ng puso? Diba? Ayan, ang taba ng tiwala. Lahat ng hinahanap mo sa isang EA, nasa kanya na. Ang problema, binembang din ni Martin Kalikak itong si White B, pangalanan kong kakos. Itong babaeng to pare feeble-minded. May konting problema sa pag-iisip, may pagkabuang ba? Maganda, oo. Maganda. Ano ba bang katangian niya? Maganda. Tsaka maganda. Wala nang ibang katangian, maganda lang talaga. May itsura siya pero itong babaeng to pare, feeble-minded, moron. Pag silabing moron pare, mahina kokote, tatanga-tanga. Ang masakla pa pare, okay, aggressive, nananakit ng anak, nananakit ng asawa. Okay? Pero syempre, ang habol lang naman ni Martin Kalikak kay bimbang, di ba? Ang problema, nabuntis niya yung 2. Nagkaroon siya ng mga anak sa kanyang unang asawa at nagkaroon din siya pare ng mga anak sa kanyang ikalawang asawa. Okay, both women have been impregnated by Martin Kalikak. Nagkaroon siya ng asawa sa una, ang tawag doon legitimate. Nagkaroon siya ng mga anak pare ko sa pangalawa, ang tawag illegitimate. Okay, pinagkumpara ni Henry Goddard yung 2. Lumalabas sa pag-aaral na yung mga naging anak ni Martin Kalikak sa kanyang unang asawa, lahat ay may normal and positive behavior.
Normal and positive behavior. Yan. Normal and positive pare ang kanyang behavior. Ngayon, baka nyo mabuti. Samantalang sa kabila, ang kanyang behavior pare, yung mga anak ni Martin Calica sa pangalawa niyang asawa, abnormal. At yung iba, nagkaroon pa ng criminal behavior. Criminal behavior. Okay, yan. Naunawaan niyo yung punto? Yan kapatid ang theory brother ni Henry Goddard. Okay, mas maganda yung theory ni Goddard kasi nagkaroon ng point of comparison. Can you notice? Nagkaroon pare ko ng pagkukumpara. Hindi kagaya pare kay Ada Duke. Isang babae lang ang pinag-uusapan dito. Hindi kagaya kay Henry Goddard. Dalawang babae ang pinag-uusapan. Babaeng matino at babaeng hindi. Kaya ang nangyari, yung mga naging anak, ganun din. Nag-iba rin ang ugali. May mga anak na matino, may mga anak na hindi. Okay? Unawaan? Nakakasabay po? Okay. Ito kasi si Martin Calica, pare, ay membro ng Katipunan. Siya ay membro ng K. O tol, nagtayo siya ng grupo. Ang ginagawa niya sa mga babae, kinilala. Pagkatapos niyang kilalanin, kinaibigan. Nung magkaibigan na sila, kinarelasyon. Di ba? Ito na. Baka nagabuti ha. Pagkatapos karelasyon niya, anong ginawa? Uy, masama yun. Ayan. Okay, censored dyan pare. Censored. Ayan. Ang tunog ng censored ay toot. Ayan. Huwag kalimutan na kinilala, kinarelasyon, kinalala, kinaibigan, kinarelasyon. Toot. Censored yun eh. Di ba? Ano bang tunog ng censored? Toot. 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 O, di ba? Tama naman, di ba? Wala namang masamang sinabi, di ba? Ano bang tunog ng censored? Toot. O, di toot. Okay, censored dyan, pare. Okay, ang sunod na nangyari, pagkatapos kang makan, toot. Ano ginawa, tol? Kinalimutan. Sakit, tol, no? Kaya sa mga babae dito, ha? Mag-ingat kayo sa mga nakikilala nyo. Baka makachamba kayo ng katipunero, ha? Pagkatapos ka paring makilala, maging kaibigan, maging kayo, pagsasawaan kakakakan, toot, at bigla na lang siyang maglalaho. Sa club, di ba? Wala, nakuha na lahat eh. Okay, okay yung ganong boys ha. Okay, pag ginawa mo, panindigan mo hanggang dulo. Okay, hindi yung pagkatapos mong makan, toot, bigla mong iiwanan. Ganon si Martin Calica, brad eh. Okay, ngayon, let's talk about 1.6.4. 1.6.4. Okay, merong isang author, ang pangalan ay Charles Goring. Okay, ang sabi niya, he said that, okay, individuals with criminal behavior must be prohibited from having children. Tagalog, huwag na daw nating payagan ang mga kriminal na magkaroon ng anak. Bagkus, tinong mabuti ha, dapat daw kapatid, pinipigilan natin itong magkaroon ng anak. Ang dapat gawin daw sa kanila, criminal sterilization. Sa Tagalog pare, pagbabaog. We have to remove the ability to impregnate, okay, to impregnate and get pregnant. Sa Tagalog, kapatid, inaalis natin yung kakayahan ng taong makabuntis at mabuntis. Makabuntis at mabuntis. Kasi ang tendency, kapag ang isang kriminal ay nakabuntis, okay, yung magiging anak ay criminal din. Dadami at dadami lang sila. Kaya ipinatupad kapatid ni Charles Goring ang isang science o isang pseudoscience na ang pangalan pare ay eugenics. Tandaan nyo ha, tinanong to ng 2015 o 2016, 2017 board. Eugenics pertains to the study, okay, of, okay, makanigubuti ha, improving the quality of offspring. Sa Tagalog pare, pag-aaral kung paano natin pagagandahin ang lahi ng tao. Sir, anong ibig sabihin ng pagagandahin mo yung lahi ng tao? Ibig sabihin ba wala ng taong ipapanganak na pangit? Hindi nang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin pare ng tinatawag pare ko yung nating eugenics, kailangan, makinig, kailangan, huwag na nating payagan na yung mga kriminal magkaanak. Dapat puro mabubuti na lang ang mga taong ipapanganak. Wala nang masamang ipapanganak. Wala nang kriminal na ipapanganak. Kasi pinipigilan na natin ang isang kriminal na mag-anak.
Okay, klaro? Nauunawaan mga sir at ma'am? Ano bang ginawa? O, tinan mo. Noong unang panahon, ang mga lalaki, kapag ikaw ay kriminal, okay, ang mga lalaki, pare, pag ikaw ay kriminal, ganito ginagawa. Okay, tinan mo ha, vasectomy. Okay, noong unang panahon ha, ang ginagawa, pare ko, tinan mo mabuti, ang ginagawa ka pa rin sa vasectomy, take a look at this. Kung ito ang iyong ari, okay, ito ang iyong itlog, binubutas yung gilid, okay, ng betlog, at kinakat yung daluyan kapatid ng sperm cell. Ang tawag doon tol ay vasectomy. Okay? Vas deferens pare ay kinakat para hindi na makapaglabas pa ng sperm cell. Ang ilalabas na lang ng lalaki ay seminal fluid, yun yung transparent na malagkit at madulas. Okay? Yan. Pero pare, hindi na siya maglalabas ng tinatawag na spermatozoa. Wala na talaga tol. Okay, klaro? Naunawaan niyo yung punto? Kaya lalabasan ka pa rin naman. Yun nga lang, wala ng puting lalabas sa'yo. Transparent na lang ang lalabas sa lalaki. Hindi ka na makakabuntis. Yan ang ginawa pare kay Drew Arellano. Alam mo si Drew Arellano? Yung asawa ni Iya Villania, nakakalima na kasi Nakaka-baby number 5 na, puta kada biyahe ni Drew. Pag uwi, bembang. Diba? Kasi yung punto? Yeah, by the way, plano ko rin magpaganyan probably by next year. Ayoko na magkaanak 3 na kasi, na baka madagdagan pa puro babae. Ang problema kasi pag puro babae, hahabol ka ng lalaki. Ang problema, kakahabol mo ng lalaki, dumadami anak mo, kagaya pare ko sa pamilya namin before. Diba? Putya, 4, puro babae, yung bunso, lalaki. Hanggat di pa nagkakaroon ng lalaki, banat ang banat. Ayoko naman, mahirap ang buhay. Sa mga babae naman, ang ginagawa sa inyo, sa mga kababaihan ang ginagawa sa inyo, ligation. Ligation. Ang ginagawa pa rin sa ligation, ang inyong tinatawag na fallopian tube ay kinakat. Pinuputol ang inyong tinatawag na fallopian tube. Okay, yan ang ginagawa sa inyo, brother. Ang ginagawa sa inyo, tropa, yung tinatawag natin, brother, na fallopian tube ay tinatalian o di kaya naman pinuputol na. Okay, para hindi na pare makapaglabas pa ng egg cell. Hindi na rin mag-meet yung egg cell at sperm cell. Maliwanag? Hindi na mag-meet yung egg cell at sperm cell. Yan pare ang nangyayari dyan, tol. Pinuputol ang tinatawag natin pare yung fallopian tube. Clear? Naunawaan? Kaya kahit anong bembang pa ang gawin mo, okay na yan. Only pops, brad. Okay, hindi na mabubuntis. Pero sa Pilipinas ba, sinusunod ba natin yan? Hindi. Sa ating mga kulungan, hindi po natin ginagawa ang criminal sterilization. In fact, sa loob ng kulungan, pare, meron tinatawag na conjugal visit. Am I correct? Yes, di ba? Pwede pa rin naman palang bumimbang. Okay, ang isang preso kahit nakakulong. Okay, ang tawag dyan, Charles Goring's theory. Number 1.6.5. Ang pangalan nito, kapatid, ay XYY syndrome. Okay, XYY syndrome. Sir, ano yung XYY syndrome na pinag-uusapan natin? Pag sinabi natin paring XYY syndrome, it is also called as the presence of an extra Y chromosomes. Okay, extra Y chromosome. Ang tawag dyan paring XYY syndrome. Tandaan, kapag pinag-uusapan natin ng XYY syndrome, pare, kilala siya sa tawag na super male or double male syndrome. Super male or double male syndrome. Sir, anong meron dito? Anong meron sa tinatawag nating double male or super male syndrome? Okay, wait lang, may nag-chat sa akin. Sino ba to? Who are you, Pokemon? Good morning din. Wait lang . Okay, now, makinig ka buti. Sir, ano ba yung super male or double male syndrome? Ganito kasi kwento niyan . Makinig ka buti bababa ako ng konti . I'm going to be at the bottom. Makinig ka buti. Listen. Kapag ang lalaki at babae ay nagtatalik, si tatay at si nanay, si mother muna pala, si mother plus si father. Pag sila pare ay nag-sex, si nanay ay naglalabas ng tinatawag na, pakibasa, egg cell. Samantalang si tatay naman, ano nilalabas? Sperm cell. Ayan, ang nilalabas pa rin ni tatay ay sperm cell. Okay, yan. Ang isang egg cell ay nagtataglay kapatid ng tinatawag na XX chromosomes. XX chromosomes. Chromosomes. Yan ang chromosome ng isang babae.
Samantala kapatid naman tol, ang XY naman, okay, XY, yan naman kapatid ang tinatawag natin brother, okay, makinig kabuti na, okay, chromosome ng lalaki. Kaya pansinin mo tol listen to me very carefully. Okay, kapag nag-sex ang lalaki at babae at sila ay nakabuo ng bata, merong tinatawag na karyotype. Huwag niyo na-isulat yung karyotype pare. Tignan mo ang nagko-combine dyan tol dalawa. Okay, X and another X. Okay, X and another X. Okay, X and another X. Kaya ang lalabas dyan pare ay XX chromosome. Ang magiging anak nyo ay ano? Okay, very good. Ang inyong magiging anak pare ay babae. Tandaan na kapag ang naging bunga ng inyong pagsasama is what we call XX chromosome, ang magiging anak nyo female. Okay, maliwanag. Kapag naman kapatid, ang nag-combine ay X tsaka ang Y, ang magiging anak nyo pare is what? Lalaki. XY, male. Kaya pansinin mo pare, ang ganda ng ginawa ng Diyos Mababago mo itsura mo, oo. Mababago mo pananamit mo, oo. You can be whatever you want, but you cannot change the fact that you're a male or a female. Tama? Yes, may halimbawa. Makinig ka sa akin pare mabuti. Tingnan mo Listen. Kapag ang naging anak mo ay babae, babae yan. Magpalit man yan ng pangalan, gawin mo mang Jake Cyrus ang pangalan mo, tangina Charis ka pa din. Nanungaan, why? Because you're still XX. Klaro? Yan. Ikaw, pag pinanganak kang lalaki, ang iyong chromosome, XY. Kaya kahit magpalit ka man ng pangalan na gawin mong vice ganda, ang pangalan mo pa rin, visceral. Okay? Maliwag, Jose Marie Visceral. Maliwanag, yun ang tunay na pangalan pa rin ni Vice Ganda. Hindi mo na mababago yan. Kaya kahit patanggal mo man yung burat mo, patanggal mo man yung buto mo, magpalagay ka man ng suso, ang pangalan mo pa rin pare, Lars Pacheco. Maliwanag, ang pangalan niya, Larry. Okay, maliwanag, guess yun, Lawrence yata pangalan niyo, Lars. Ano bang tunay na pangalan ni Lars Pacheco? Okay, Lawrence yata Lars Pacheco, real name. Ang alam mo ang tunay niyang pangalan is what? Ang kanyang tunay na pangalan, Ang kanyang tunay na pangalan ay Lars Raymond. Ayan, ilan pala tunay niyang pangalan pare? Lars Raymond. Ang gwapo ni Lars Pacheco nung bata Pogi Okay, pogi pa rin ni Lars Pacheco. Makita mo? Gwapo tol. Okay, pero ramdam mo na yung kaba, no? Ramdam mo na yung kaba. Anong kaba? Kabaklaan. Mga nagabuti, listen. Di mo na mababago yan Ngayon, listen. Ang bilang yan ganito. Makinig ka sa akin mabuti Listen. Ang bilang yan ito. 23, okay? 23 XY chromosomes at 23 XX chromosomes. Kaya ang lalabas dyan pare, okay, tinan mo 23 pairs, lalabas dyan pare 46. Okay, yan. Pag dinivide mo yan sa 2, pwedeng 46 pare ko na XX o XY. Okay, ngayon makinig ka sa akin mabuti. Ang problema minsan ganito, ang nilalabas pare ko ni tatay ay 24XY. May tinatawag na extra Y chromosome. May sobrang isa. Kaya ang nangyayari kapatid, kapag ang nag-combine kapatid, makinig ka sa akin pare mabuti, kapag ang nag-combine ay XY, kapag ang lumabas ay XY, lalaki yan. Ang problema, may sobrang isang Y. Kaya ang nagiging problema, XYY. Ang sabi sa mga pag-aaral, kapag daw ikaw ay may tinatawag na XYY syndrome, nagiging agresibo ang mga batang ganito. Nagiging violent ang mga batang ganito. Nagiging strong. Pag sinabing strong, masyadong malakas, malupit. At ang masaklap tol, may tendency ring maging pervert. Have you ever the word pervert? Pag sinabing pervert, manyakis. Klaro, naunawaan, so posible pala Kaya pag meron ka diyang barkadang bully, barkadang manyakis, isa lang ang sakit niyan, XYY syndrome. Okay, maliwanag. Klaro? Anong ibig sabihin ng XYY syndrome pare? The presence of an extra Y chromosome. Anong ibang tawag sa XYY? Super male or double male. Bakit nagkakaroon ng XYY? Sobra ang Y chromosome. Di ba? Sobra. Okay, clear? Naunawaan? Anong nabubuo kapag XX? Female. Kapag XY?
male. Nga pala, ganyan talaga itsura nila ha. Nakala nyo ni-invento yung term na chromosome. Hindi, X and Y chromosomes. Pag nakita mo yung itsura, brother, pag nakita mo pare, ganun talaga itsura niya, X tsaka Y talaga. Yan pare ko yung tinatawag nating chromosome. No? Maliwanag? Okay, talagang itsura niya X tsaka Y chromosome. Akala mo kinukupa lang kayo, di ba? Hindi. Yun talaga yun, X tsaka Y chromosome talaga siya. Okay? Klaro? Naunawaan? Ang tawag yan pare ay X, okay, and Y chromosome. Kapag yan pare ay tinawag nating XYY syndrome, XYY syndrome. Pag nakita mo pare yung itsura ng tinatawag nating XYY, okay, pag sinabi pare ko nating XYY, ito pare itsura, XYY, okay, XYY syndrome. Okay, yan. Ang nagiging katangian daw pare ng mga tinatawag nating XYY, ayan, nagkakaroon ng maraming acne, aggression, nagkakaroon ng superior muscle strength, di ba? Nagiging masyadong malakas, agresibo. Okay, yan ang ating mga dapat maunawaan. Okay, wait lang. Kopihin ko to para at least mailagay natin sa ating presentation. Okay, yan. Huwag kalimutan na another term for what we call XYY syndrome ay Jacobs syndrome. Jacobs. Okay, Jacobs syndrome. Okay, Jacobs syndrome. Okay, yun ang ibang tawag dyan. Super male syndrome or Jacobs syndrome. Ano nagiging effect, sir? Ang nagiging effect pare ay ito. And this is how it looks like. Anong sabi natin, Brad? Kapag ikaw ay may ganyang klase pare ng karamdaman, mas nagkakaroon ng aggression, mas tumatangkad, mas nagkakaroon ng superior muscle strength and reduced muscle coordination. Ang tawag dyan pare is simple XYY syndrome. Okay tayo? Nakakasabay? Okay. Diyan nagtatapos ang tinatawag natin pare na heredity. Okay? Heredity. That will be 1.6. Last topic tayo bago tayo magpunta pare sa tinatawag natin, brother. Okay? Makinig kabuti. Wait lang, ayusin ko lang ito. Picture behind text. Yan. Okay, now, tingnan ito maayos. Let's talk about our last topic, pare. Bago tayo magpunta sa psychological. Let's talk about now 1.7. 1.7. Yan. 1.7. Ang pangalan kapatid ng theory ay biochemical theory. Parang nilecture ko to kanina. Parang nabanggit ko tong biochemical theory kanina. Is that correct? Nabanggit ko? Yan. Ang sabi pare ko sa biochemical theory, behavior is affected by food. Okay? Ang ating mga kinakain, nakaka-apekto daw sa ating ugali. Not only food, but also vitamin intake. Nakaka-apekto din pare ang klase ng diet. Pag sinabing diet, yung food routine, yung eating routine. Okay, sino mga nagka-fasting dito? Anyone? Sino mga nagka-fast? Okay, sa mga kapatid nating Muslim, nagka-fast kayo, di ba? Okay, lalo pag Ramadan nga tayo, ano? Ang fasting nyo, 1 month yata na fast yan. Grabe tol. Okay, na makinig kabuti. Not only diet, but also menstruation. Nakaka-apekto rin daw pare sa ating daw pong ugali. Girls, sa inyo to, no, ang regla ninyo at higit sa lahat pare, allergies. Behavior is affected by food, vitamin intake, diet, menstruation, and allergies. Ang tawag dyan pare, biochemical theory. Now, baka hindi ka sa mayos. Listen. Kapag pinag-uusapan natin pare ang biochemical theory, maraming theory nasa ilalim nito. 1.7.1. Ang pangalan pare ng theory is what we call hypoglycemia. Naalala niyo na kanina? Okay, naalala yung hypoglycemia? Anong hypoglycemia? It is a condition. It is a condition in which a person has low blood, letter S, sugar level. Yan. Anong nagiging effect? Nagiging irritable daw ang tao, nagiging maintin pari ang ulo, nagiging violent yung tao, at nagiging impulsive sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. Ang tawag dyan ay hypoglycemia. Kaya dapat pag nakakita ka ng isang taong nababatrip, nagagalit, bigyan mo ito ng milk tea. Bigyan mo ng chocolate, bigyan mo ng candy. Makakatulong kang ma-boost ang kanyang sugar level. Maganda yan. Okay? Na, makinig kabuti. 1.7.2. Ito sana naaalala mo to kahapon. Ang tawag dito, premenstrual syndrome. Pamilyar? Okay, ang pangalan ng author ay si Katrina Halili ang po siya. Katrina Dalton. Okay, Katrina Dalton. Ang sabi ko pare kahapon, makinig ka sa akin mabuti. Pag sinabi natin premenstrual syndrome, para sa inyo to mga EA ha, para sa inyo mga kababaihan, ang sabi kapatid ni Katrina Dalton,
Okay, listen to me carefully. Before or during menstruation, women might be irritable. Maaari daw po, posible daw pare na maging irritable, masyadong maging mainit na ng ulo, aggressive and violent. Yan. Kapag daw ang babae women, bago magka-mens o habang nagkaka-mens, posible kapatid na maging agresibo ang kanilang pag-uugali. Naunahan? Okay, ayan. Kaya sa mga babae, pare ko dito, sa mga lalaki, intindihin nyo na lang. Kapag ang jowa nyo, madaling magalit, madaling mainis, may regla O kaya magkakaregla na. Okay? Naunawaan mga sir at ma'am. Tsaka intindihin nyo yung mga babae. Masakit daw maging babae. Mahirap daw maging babae. Ang babae kasi nanganganak Irespeto natin sila. Ang babae ang nagbibigay ng buhay sa mundo. Yes or no? Yes, ang babae ang nagdadala ng buhay ng mundo. Okay? Kaya pare, ang babae dapat irespeto nyo. Tsaka mahirap maging babae, tol. Kapag ang babae pare ay nanganganak, kapag ang babae pare nanganganak, ang isang paa ay nasa hukay. May tendency mamatay ang babae, tol. Totoo yan. Kaya respect women. Hindi ka mapapanganak sa mundo kung walang babae. Maliwanag. Pero girls, meron sana akong hiling sa inyong pabor din. Irespeto nyo rin kami mga lalaki. Am I correct? Irespeto nyo rin kami mga lalaki. Kasi kapag ginagawa namin yung baby, ang isang ulo namin ay nasa hukay. Tandaan mo tol ha. Ayan. Ano mas mahirap? Paa o ulo? Ano mas delikado? Paa o ulo? Ano mas pare ko mas mapanganib? Paa o ulo? Ulo. Sa inyo isang paa lang ay nasa hukay. Sa amin isang ulo namin ay nasa hukay. Sa inyo isang beses lang lumulubog ang paa sa hukay. Sa amin paulit-ulit lumulubog yung ulo namin sa hukay. Ganong kahirap yung aming pinagdadaanan. Ano? Maliwanag? Now, makinig ka buti. Let's talk about 1.7.3. Ang pangalan pare ko nito ay SHOS. Okay? SHOS. Milk theory. Ako, tsaka ng ganda ng theory. Okay? Milk. Gatas talaga, Brad. Sino mga nagagatas pa dito? May mga nagagatas pa dito. Sino mga dumidede pa? May mga dumidede pa ba dito? Anyone? Sa iba dumidede. Wow, tsaka na. Dumidede ka pare ha. Kaya batiin mo ang girlfriend mo ng Happy Mother's Day. Buri mo, hindi pa man siya ganap na nanay pero pinapadede ka na. Wow, tagin na. Makinig ka buti. Listen, makinig. Ang pangalan kapatid ng author ay si Alexander SHOS. Alexander SHOS. Hindi ko alam kung paano bigkasin yung kanyang apelido. SHOS, SKOS, SHAUS, bahala na. Okay, Alexander SHOS. Sa board exam wala namang pronunciation test. Alam mo pare, sabi nito ni Alexander SHOS, listen. Okay, makinig mabuti ha. Milk for adults creates allergic reaction that leads, that leads to criminal and abnormal behavior. Tagalog kapatid, listen to me very carefully. Ang pag-inom daw ng gatas ng mga matatanda. Tingnan mo, kapag ang matanda daw umiinom ng gatas, nagke-create ito ng allergic reaction sa ating katawan na nagdudulot ng criminal at aggressive behavior. Yan ang ibig sabihin pa rin ng milk theory. Isang gusto kong tandaan mo tula. Alam mo sabi ni SHOS, walang gatas na inimbento para sa matanda. Walang gatas na nilikha ang Diyos. Okay, na natural milk natural milk. Walang gatas na inimbento ang Diyos para sa matanda. Ang gatas ay talagang nilikha para kanino? Para sa bata. Okay, pansinin mo. Ang gatas ng baka ay para sa baka. Ang gatas ng aso ay para sa tuta. Ang gatas ng pusa ay para sa kuting. Okay, ang gatas pare ko ng nanay para sa bata, para sa baby. Ang problema, putsang ina, kahit tumanda na tayo, nagagatas ka pa rin eh. Number one, tinan mo ha, listen. Kapag ang bata lumaki na mga 2-3 years old, ang bata, para bang anong nangyayari, umiinom na sa bote. Di ba? Sunod, pag tumanda ka, yung kape mo may gatas. Am I correct? Yes. Dessert, may gatas. Pati nga ulam ngayon, may gatas na eh. Di ba? May gatas tol. Ano pa? Pati nga alak ngayon, hinahaluan na ng gatas. Meron na ha. May mga klase pare ko ng may mga klase pare ko ng alak na may gatas na. Ang pangalan pare, Baileys. Okay, tinanong pare listen to me very carefully. Pag nakita mo brother, ito.
Ayan. Ito po ay alak. It is actually a type of liquor kung saan tol may milk content yung alak. Angas, no? Mahal yan. Isa sa mga pinakamahal, pare, imagine mo, no? Okay? Alak yan tol, ah. Diba? Pero alak yan tol, pero pwedeng ihalo sa dessert. Okay? Kasi may gatas siya. Okay? Yan. Pero parang ayoko to. Nung natikman ko yan, ayoko na eh. Meron pa isa. Merong uso ngayon yung shembot. Okay? Ayan, shembot pare. Tinan mo, may gatas. Pakina. Shembot yan tol, ah. Okay, ang tawag yan pare, shembot sa Manila. May gin, may pang, tapos may kape ang puta na may gatas. Okay, kakaiba tol, no? Ayan talaga yung tawag. Kopi ko blanca ang puta, shembot ang tawag dyan. Try nyo tol, try nyo. Masarap daw pare. May ano daw. Okay, meron daw pare ko may laban naman, maganda. Ito, meron pa iso, gin energen. Butsang inang yan. Lahat na lang hinahaluan ng gatas. Ano? Lahat na lang may gatas. Okay, ang tawag dyan pare is none other than Shaw's Milk's Theory. Isa sa mga patunay na kanyang ginawa, nag-conduct siya ng survey. Majority of American prisoners are habitual milk drinkers before their imprisonment. Sa Tagalog, kapatid, majority o karamihan sa mga presong Amerikano madalas uminom ng gatas bago sila uminom. Kaya ang naging theory pare Alexander Shaw's, meron talagang masamang epekto ang pag-inom ng gatas sa katawan ng matanda. Okay? Maliwanag. Hindi ka na dapat umiinom daw ng gatas pag matanda ka na kasi kaya nang isustain ng mga kinakain mo yung calcium, di ba, na kailangan mo. Kaya nga kailangan lang talaga ng gatas, bata. Okay? Kaya nga may kasabihan breast milk is best for babies. But sometimes also for daddies. Di ba? Di ba? Ang gatas ng ina, ang dede ng ina ay para sa bata. Pwede rin kay dada. Di ba? Di ba? Pwede rin to. Kaya nga dalawa yan eh. Isang kanan, isang kaliwa. Sabay dapat yan eh. Makinig kabuti. Pag-usapan naman natin, tol, ang pangalawang grupo. May tanong? Nakakasabay? Are we good? Pangalan pa rin ng pangalawang grupo, psychogenic theories o psychological approach. O mas kilala sa tinatawag na clinical criminology. Okay, pakitandaan na clinical criminology. Pag-usapan natin kapatid ang mga mental disorder na posibleng pagmulan ng krimen. Okay, let's talk about the different mental disorders regarding crime. Okay, isa-isahin natin ha. Let's start with 2.1. Okay, let's start with 2.1. Ang pangalan pa ng theory ito, brother, pangalan ng author ay si Henry Maudsley. Okay? Henry Maudsley. Sabay ka sa akin na, huwag mawala. Si Henry Maudsley, mga sirat ma'am, ay one of the founders of English, okay, psychiatry. Yan. Siya pare, brother, ang nanguna pare sa pagtatatag ng mga, alam mo na, psychological and psychiatric sciences sa bansang Inglaterra. British yan eh. British physician yan tol, psychiatry. Meron siyang, may taguri sa kanya eh. Tinatawag siya ng maraming author as alienist. Okay, pakatandaan na alienist. Sir, anong ibig sabihin ng tinatawag nating alienist? Okay, alienist is a person who believes that criminality and insanity are strongly related. Okay? Sa Tagalog, pare, makinig ka sa akin mabuti. Pag sinabi natin, paring Henry Maudsley, naniniwala siya na siya isang alienist. Pag sinabi, paring natin alienist, isang taong naniniwala na ang pagiging kriminal at ang pagiging baliw ay konektado sa isa't isa. Ang pagiging kriminal at ang pagiging baliw ay konektado sa isa't isa. Okay? Sumagot pa nga siya eh. Ang sabi pa niya pare sa isang nilabas siya pare na article, criminality, okay, is the outlet of insanity. Ang paraan daw ng mga baliw para ipahiwatig ang kanyang nararamdaman, ilabas ang kanyang nararamdaman ay sa pamamagitan tol ng krimen. Kaya ito lang ang gusto kong tandaan mo. Criminality, okay? Ayan. Insanity. Ano ba isa? Outlet. Okay? Criminality, insanity, outlet. Sir, anong ibig sabihin mo sa puntong iyan? O, tinan mo ha. Baka nikabuti.
Kapag ikaw ay isang arsonist, okay, baliw ka. Ang tawag sa iyong sakit is what? Pyromania. Anong outlet mo? Burning. Kapag ikaw pare ay may kasong theft, if you are a thief, okay, may sakit ka, ang tawag pare sa sakit mo pare is what? Okay, kleptomania, kleptomania. Ayan, kleptomania. Ano pare ang iyong outlet? Stealing. Okay, ano pa? Pag ikaw pare ay isang rapist, ang iyong sakit pare ay satyriasis. Ano ang iyong outlet? Okay, ang iyong outlet pare is what we call, okay, sexuality. Okay, sexualidad, sexual aggressiveness. Okay, ano pa? Kapag ikaw daw pare ay isang murderer, serial murderer, or serial killer, okay, yan, may sakit ka, ang tawag sa sakit mo pare, psychopath. Okay, ayan, psychopathy. Anong outlet mo pare? Killing. Pansin mo tol, ang pagiging kriminal at ang pagiging tinatawag pare ko nating baliw ay konektado sa isa't isa. Hello, are you with me? Naunawaan niyo yung punto? Yan. Ang tawag yan Henry Maudsley. Para bang ang punto, pag ikaw ay baliw, kriminal ka. Pag ikaw ay kriminal, may baliw ka. Di ba? May baliw kang ugali. Okay, that's what we call idea of Henry Maudsley's theory. Okay, anong tawag kay Henry Maudsley? Alienist. Anong ibig sabihin ng alienist? Mga taong naniniwala na ang pagiging kriminal at ang pagiging baliw ay related sa isa't isa. Okay, naunawaan? Nakakasabay? Hello, are you with me? Okay, na makinig ka buti. Listen, alam niyo ba Brad? Kapag ang isang lalaki ay cheater, sako lang, may mga naging jowa kayo. Sino mga nagkaroon ng jowang cheater dito? May mga jowa kayong babaero, di ba, ng babae. Okay, may sakit yan, Brad. Ang tawag sa kanyang sakit pare, erotomania. Erotomania. Ang kanyang outlet ay loving. Minamahal niya kahit hindi naman dapat mahalin. Higit sa isa ang minamahal. Alam mo tol, ang tao isa lang ang puso. Kaya dapat isa lang ang mahal mo eh. Am I correct? Ang octopus, 3 ang puso. Kaya kung 3 pare ko yung ang jowa ng girlfriend mo, ng jowa ng boyfriend mo, 3 kayo, hindi yan tao, gago, octopus yan. Sabi mo sa kanya, anong hayop ba may? Ano bang hayop ka ba? Okay, ang mga worms, alam mo yung worms? Earthworms? Ilan ang puso pare ko ng earthworm? Ilan? Okay, ayan, how many hearts? Okay, ayan, does an earthworm, okay, earthworm have? Okay, ilan ba? Ang earthworm pare ko ay hindi lang, tinama pare, listen to be careful, hindi lang siya, don't have just 1 heart, meron siyang 5 puso. Yung bulate, alam mo yung bulate pare, meron siyang 5 puso. Kaya kayo, kung meron kang 5 jowa, hindi ka tao, bulate ka. Okay, ang octopus yata, 3 yata o 2 I forgot. Okay, octopus. Ilan ba ang octopus pare? Ayun, 3 hearts nga, tama nga. Okay, kaya kung ikaw ay isang lalaki may 3 jowa, hindi ka tao, ikaw ay pugita. Liwanag, hindi ka pogi, pugita ka. Okay, alam mo na dapat isa lang eh. Now, makinig ka buti, listen to me very carefully. Abante tayo. Let's talk about 2.2. Ang pangalan ng ating pag-uusapan ay si Sigmund Freud. Kilala niyo? The father of psychoanalysis. Isa sa mga pinakasikat na psychologist, okay, hanggang sa kasalukuyan. Sigmund Freud. Okay, sir? Ano bang dapat naming maintindihan kay Freud? Alam mo, sabi pa rin ni Freud, meron daw 3 bagay na nagko-control sa ating pag-iisip. Meron daw 3 bagay na nagko-control sa ating pong pag-uugali. Nandiyan ang tinatawag nating id, nandito ang tinatawag nating ego, at nandito ang tinatawag nating letter S, superego. Very good, sir. Ano pong pagkakaiba nila? Kung sakaling itatanong sa board exam ang id, ego, tsaka superego, ano yan, sir? Paano ko ipapaliwanag yan? Ano bang pagkakaiba nila? Ang id ay mas kilala sa tawag na instinctual drive. Instinctual drive. Okay? Id is sometimes called as instinctual drive. Okay? Also called as your pleasure principle. Ito yung bumubulong sa tenga mo at sinasabing, gawin mo to, okay yan. Gawin mo to, the best yan. Gawin mo to, mag-i-enjoy ka. Gawin mo to, masarap yan. Yun ang ibig sabihin pa rin ng salitang id eh.
Ang problema, ang sinasabi ni Sigmund Freud, take note pare, excessive id is equivalent to what we call selfishness. Tagalog, ang excessive na id ay katumbas pa rin ng pagiging makasarili. Nagiging makasarili daw ang tao, kapatid, kapag masyadong mataas ang id. Kaya tapikin mo yung barkada mo. Tapikin mo yung barkada mong alam mong may ginagawang katarantaduhan. Sabi mo sa kanya, pare, labanan mo ang id. Kayanan mo ang id. Labanan mo ang id. Ayan, ang tawag dyan, pare, simply pleasure principle. Instinctual drive ang tawag dyan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi yan kagad magiging krimen. May lumalaban kay id. Ang tawag sa kalaban ng id, super ego. Hindi ego super ego. Super ego pertains to your moral principle. It pertains to another term for what? Conscience. Ito yung bumubulong sa tenga mo at sinasabing, huwag mong gawin, masama yan. Huwag mong gawin, hindi yan tama. Huwag mong gawin, bawal yan. Huwag mong gawin, paglamag sa batas yan. Ang tawag dyan is what? Super ego. Okay? Kaya laging pakatatandaan, tol, take note, kapag strong ang tinatawag nating super ego, ang nararamdaman ng tao pag may ginagawang masama, pakibasa, guilt. Pag sinabing guilt, pagsisisi, parang masama yung ginagawa ko, hindi tama yung nagawa ko, kasi nakakaramdam ka ng super ego. Maliwanag, naglalaban yung dalawang yan eh. Gusto ko sanang i-imagine mo to Imagine mo yung sarili mo Check mo yung nasa kanan at kaliwa mo. Kapag isa sa mga katabi mo ay mukhang anghel ng demonyo na dinadala ka sa kasamaan, tawagin mo ang katabi mo yan bilang id. Diba? Ang tawag yan pare selfishness, puro pleasure. Kapag naman yung isa mong katabi ay mukhang anghel ng Panginoon na dinadala ka pare sa kalangitan, sa kabutihan, sa kaayusan, ang tawag dyan pare, super ego. Nagpapataasan yung dalawang yan di ba? Nagpapalakasan yung dalawang yan. Okay? Bakit ka mo? Nagpapasikat kasi silang dalawa dun sa nasa gitna. Ang tawag pare sa nasa gitna, ego. Ang tawag dito tol, reality principle. Okay? Reality principle. Isa pang punto, kapag pinag-uusapan natin ang tinatawag nating ego or ego, it is the controller of action. Okay? It is considered to be as the gateway to action. Siyang nagde-decide Kaya di ba sabi ko sa inyo, imagine mo yung sarili mo. Katabi mo, pare mo kang anghel ng demonyo. Ano tawag dyan? Id. Isa namang anghel ng Panginoon. Ano tawag? Super ego. Ikaw naman yung naiipit sa gitna. Hindi mo alam kung sino bang susundin mo. Tingnan mo itong tinatawag pare ko nating id. Ang sinasabi niya pare kay ego, gawin mo to, masarap to. Gawin mo to, okay to. Gawin mo to, the best to. Yan. Ganon din lang sinasabi ng super ego. Sabi niya, huwag mong gawin, masama yan. Huwag mong gawin, okay, hindi yan tama. Kaya si ego, kapatid, ang naiipit, di ba? Ego is actually at the, medyo mahirap yung kalagayan pare ko ng ego. Bakit ka mo? Hindi mo kasi alam kung sino bang pakikinggan mo. Pakikinggan ka ba si id? Pakikinggan ka ba si super ego? Kaya nga tinatawag si ego na gateway to action. Sapagkat siya yung nagsisilbing, trigger. Okay? Siya ang nagsisilbing selector. Gagawin ko ba yung ipapagawa ng id o ang super ego? Clear? Nasusundan mga sir at ma'am? Yan ang ating dapat maunawaan. Mamaya pagbalik nyo ng alauna, mga sir at ma'am, ang next nating pag-uusapan ay 2.3. Ang tawag dito, brother, ay psychopathy. Pag-usapan na rin natin ang 2.4. Ang tawag dito, brother, is none other than, okay, makinig mabuti listen. Ang tawag dito, brother, ay brain lesion theory. Okay? But for the meantime, kain muna tayo ng ating tanghalian. Alas 12 na. Mag-early lunch muna tayo, kapatid. Kasi mahaba-haba itong pag-usapan. Pag tinuloy ko to, aabot tayo ng 12:30. Hindi tayo matatapos. Kaya putulin ko muna. May natutunan ba so far? Very good. Okay, balik tayo after 1 o'clock and see you later. Enjoy your lunch, everybody.